General Torre, pagpasensyahan nyo na, hindi ko pwedeng hindi itanong. Lalo na po ngayon nga, ay ngayong araw, iginawad na po ang 4-star general kay General Nartates bilang PNP chief. Ano po, at naroon pa rin yung issue ng, ano ba, retired ka na ba talaga? Kasi pag retired na, wala na yung 4-star general. Ano po ang inyong reaksyon dito nga sa paggawad na ng palasyo kay General Nartates ng 4 stars? Can we discuss this in another interview? Kasi sa ngayon, I don't have the data. Hindi ko nga. Grabe to maman to, no? Hindi niya pa talaga matanggap na hindi na siya 4-star general. I mean, presidente na yun eh. Presidente na yung naggagawad. Di ba? Yung picture nila ni Nartates. Tsaka nung presidente. Si BBM. Si BBM na yung naggagawad nung estrella ni Nartates bilang PNP chief. Ang sagot pa nito, wag muna natin pag-usapan yan. Wala naman talagang dapat pag-usapan. Wala. Because you're out. As simple as that. Ano ba? Ayaw bang tanggapin? Ayaw mo bang tanggapin na sinipa ka na dyan? Sinipa ka na sa PNP? Ayaw mong tanggapin? Tinanggal ka na. Ganun lang kasimple yun. May yaya ka naman, Torre. Ano ba to? Kapalan na lang talaga ng muka. Sa bagay, makapal talaga yung muka mo. Di ba? Noon nga, nung panahon ng KOJC, tsaka ng KOJC Seeds, at tsaka nung pagdala kay Pangulong Duterte, sobrang kapal ng mukha nitong animal na to eh. Talagang kapala na lang ng mukha eh. Tinanong siya, ayaw niya pang, simple lang naman yung sagot. Ano masasabi mo? I wish him well. And I support the commander-in-chief. Ganun lang eh. Bakit ano sasabi mo pa? Hindi. Tsaka na natin pag-usapan yan kasi meron pa ang mga alamin pa. Nagaya ka na kay Marcos? Ano po ang inyong reaksyon dito nga sa paggawad na ng palasyo kay General Nartates ng 4 stars? Can we discuss this in another interview? Tingnan mo na. Mahawa to ka Marcos eh. Di ba? Kay Marcos yung pagka hindi na alam ang sagot, tatawa na lang. Can we talk in another time? Kasi sa ngayon, I don't have the data. Anong fucking data ang hinahanap mo? It's all around the social media, sa balita, na binigyan ng estrella ni Marcos, etong si Nartates, ginawa ng PNP chief, formally. Ano pa gusto mong data? Tanggapin mo na lang that the data and facts is ayaw na nila sa'yo. Tinaboy ka na nila. And you have been courtesy firing na ang ginawa sa'yo. Nilipat ka na lang kuno. Di ba? Para lang masabing, eto. Tingnan mo to, simpleng-simple lang. Aminin mo na kasi. Aminin mo na lang. Ha? Aminin mo, nilaglag ka ng administrasyon. Aminin mo na lang yan. Isipin mo from PNP chief, tinanggal ka doon, nilipat ka sa mas mababa. Saan ka nakakita ng ganun? Ikaw lang yun, only you. Tapos, pagkababa sa'yo, hindi pa na-satisfy yung parusa. Tinanggal ka pa sa PNP, bas binaba ka pa ngayon. Antakin mo, babang-baba ka na. Hindi ka ba nahihiya niya sa sasabihin mo, I need data. Move on. Hindi ka marunong mag-move on eh. Ikaw yung jowang, may jowa ng iba, yung jowa mo, yung ex mo. Tapos pag tinanong ka, anong nararamdaman mo? Na yung jowa mo, meron na siyang jowa ngayon, yung ex mo. Hindi ko kasi talaga alam, ngayon ko lang nalaman. At alamin ko pa kung ano yung kwento tungkol dyan. Kasi di ako sure eh. Pero ngayon ko lang kasi nalaman eh. Hindi mo kailangan ng malaman. You do not need to know what happened doon sa jowa mo, na ex mo. Simple lang yung sasabihin mo, sana maging masaya siya doon sa feeling nung ex, yung bago niya.
Oh, sana wag niya nang ulitin lahat ng katarantaduhan niya noon. Pwedeng ganun eh, di ba? Pero hindi kasi alamin ko pa eh. Aanuin ko pa talaga eh. Hindi ko pa kasi, ngayon ko pa lang nabalitaan. So iisipin ko pa yung reaction ko. Diyan, parang ganun. Ayan na, may pinapakita na yung picture na binibigyan na ng 4-star itong si Nartates. Alam mo, sa totoo lang, mas mabuti pa si Nartates kaysa sa'yo eh. Sa totoo lang ha, I really do not know Nartates, but one thing for sure, he is a very professional person. Yung dating, very professional. Hindi mahilig sa social media, hindi mahilig magpa-media. Actually, marami ako nakikita mga accomplishment. Hindi siya ang nandun eh. Kung sino yung commander o kung sino man yung na-head nung operation na yun ang nandun. Siya hindi yung papapel-papel, which is so professional. That is professional for me ha. I do not know kung paano siya magtrabaho. That I do not know. But one thing for sure now, hindi siya katulad mo takaw camera o bida-bida sa camera. O mayat maya nasa camera. Hindi ko alam kung gusto mo mag-artista o nainggit ka kay Diwata. Hindi ako sure ha. Kung ano ang kinaiinggitan mo sa ibang tao, ba't panay ang camera mo? Mantakin mo, ano ka lang, general manager ka lang, panay ang video. Panay ang ganyan mo. Ko nga alam kung ano ang mga nangyayari sa parting yan because I'm so focused here in the MMDA job na ito muna ang ating tinitingnan. Ngayon ko lang din nandito ako sa studio nang mabalitaan ko yun. So, I really cannot comment on it as of the moment. Is this something na you want to discuss first with the President? Tingnan muna natin ang mga let me think about it, no? hindi maka-move on. Let me think about it. Ano pa iisipin mo? Pambihira ka, oo. Ano pang iisipin mo? Wala na, Brad. You're out. Ano pa? Congratulate mo na lang si Nartates. Congratulations. Pangalawa, sabihin mo na lang na it is the choice and decision of the president, di ba? Kung sino ang karapat-dapat na naandyan. Ang dami mo pang hanas, bata ka. Grabe ka rin no? Tatawa talaga ako dito sa tao na to, no? Hindi makamove on, pambihira. Let's just discuss this in another interview. Babalik Huwag kayong ka, sir, mag-alala, ha? babalik tayo rito. Promise ha, babalik Yes, ka po ma'am. ha. Sa iba na lang, sige kung ayaw mo muna. Yun nga po yung optional retirement and even yung sinasabi ng iba ring officials na secondment, yun po ba ay na-plancha na or hindi pa rin? Huwag mo na rin. Huwag natin i-discuss muna kasi Alam mo, grabe itong no? Grabe itong host, pero magaling din siya eh. Sinabi na ngang wag, pero nagbibigay siya ng mga statement na maaaring sagot ni Torre at inaantay niya talagang sumang-ayon kasi kailangan ng importante kasi sa mga nag-i-interview that they would get sound bites from their na ini-interview nila, from their subject o from the person na ini-interview. So, kailangan ng soundbite. So, naghahanap siya para magkaroon ng soundbites. Di siya kinakagat. Talagang si Torre, parang bitterness to the max. Talagang hindi makamove on. Kami ng mga opinions yan, I don't think my opinion here will matter as of the moment, no? Iyan na natin sila mag-discuss yan. Ay, nako, Torre, iba ka talaga. You're the best from the West. Ayop ka. The best ka, ha? Alam mo, eto. Sandali, meron kasi tayong, ang tagal nitong dinadownload ko, Bakit ang bagal ng pag-download ngayon? Meron kasi ngayong news na kung saan sinabi na Supreme Court. Balita na lang natin kahit wag na nating i-play. May balita kasi ngayon, eto legit naman po ito na sinasabi ng Supreme Court na pinagtiba yung decision nila. Di ba nagkaroon ng decision na sinasabi yung ginawa ng Kamara medyo sumablay, di ba? Doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. So sumablay yun. So pinagagawa sila ngayon ng para bagang
gumawa yung Congress o nag-file ng motion, MR, para sabihin na, uy, tama naman yung ginawa namin, blah, 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 ganito, and it is legal. Actually, alam ko, pati yung ibang mga senators, I'm not sure. Pero yun ang gusto. Para bagang antayin ng mag-final decision ang Supreme Court regarding this motion. Kasi ano yan it's part of due process, yung motion, yung MR. Kaya nga tingnan nyo, ito yung sample ko sa inyo nung MR. Di ba yung kapon, diniscuss natin yung kay Topacio. Nag-MR pa yung kampo ni Revilla, nag-issue na ng warrant. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Gumawa sila ng another step even if there is a MR, which is the warrant. Dito, makikita mo, hindi tinuloy yung impeachment kasi, wait lang, may motion 'di ba? May problema. I mean, merong pang appeal, merong pang gusto. So, pag may motion, tigil muna. Any action of the court or anything should stop. Kasi may motion. That's the idea. That's the due process, yung motion. Although this is not a court against sabihin na natin crimes, pero ito po impeachment. Pero ganun po yung prinsipyo. Once may motion, medyo muna tayo, stop muna, wag munang itutuloy, antay natin yung talagang final decision nung kung saan pinasa yung motion. And this particular case is a Supreme Court. At ayan na nga, malinaw sinabi ng Supreme Court na pinagtibay niya yung unang desisyon that there were violation hindi naman violation, parang hindi nasunod na protocol pagdating sa pagpasa ng impeachment from the House going to the Senate. So pinagtibay yun ngayon ng Supreme Court. Okay, dahil dyan, palakpakan. Siguro naman yung mga illegal illuminaries. Gawin na natin illegal. Kasi natawag nilang legal luminaries. O, sige, gawin na lang natin legal illuminaries. Yeah. Ay nako. Anyway, nakakatawa lang talaga. Nakakatawa lang po dahil ngayon, obvious na. It's really, very clear that the Congress, diba, is somehow yung kanilang authority ay inabuse doon sa pagpasa ng impeachment. Diyan, mapapatunayan mo yung mga haka-haka dati na talagang gusto nilang matanggal o yun ang kagad ng unang misyon ni Romualdez na matanggal sa posisyon at hindi na makatakbo sa 2028. Remember that's the idea of the impeachment Hindi na talaga patakbuhin sa 2028 itong si BP Sara. Lugpuin. As in, lahat ng anything. Lahat ng sa tingin nila ay hindi makakasuporta. Lahat ng sa tingin nila na makakasuporta kay BP Sara Duterte, tatanggalin, pipilayin. Lahat po yan. Actually, napagtanto ko nga Alam naman po natin, one of the vote-rich na city ay ang Cavite.